Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Nalamunin ang mga panganak ko! Hindi ko ipahihintulot! Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, nakita ni Marlon ang mga gadget sa isang kwarto ng bahay ni Artemio. Namangha siya sa kanyang nakita at muling napatanong sa sarili kung sino o ano nga ba talaga si Artemio. Nagulat siya nang biglang nagsalita ito. Hindi niya namalayang dumating pala si Artemio. Marami siyang sinabi kay Marlon sa mga sandaling iyon dahil hindi alam ni Marlon na may plano sa Artemio na isama siya sa pupuntahan nito. Samantala, nag-iisip din si Riani at naalala niya kung paano dumating si Amar sa buhay niya. Hindi inasahan ni Marlon na nais pala siyang isama ni Artemio sa muling paglalakbay nito. At sa kanyang pagtulog, bago ang kanilang biyahe, may ginawa si Artemio at Marlon. Isang bagay na hindi alam ni Marlon. At ngayon, pakinggan ang pagpapatuloy ng nobelang pinamagatang Immortal! Ganyan, Engineer Marlon. Madali lang matutunan ang mga sinasabi ko na gagawin mo. Maraming salamat, sir. Pero nagtataka ako. Saan ba tayo pupunta? Huwag ka nang magtaka. Dahil magiging gaya mo ako. Pupunta tayo sa ibang mundo. Oh, ito. Itong ginagawa ko
ang pagmasdan mong mabuti para madali mong matutunan. Opo, sir. Pero matututunan ko kaya ang lahat ng mga ito? Oo naman. Kailangan matutuhan mo. Dahil magkakaroon ka rin ng sarili mong sasakyan. Ilabas mo ang isang sasakyanador. Pupunta tayo sa bahay ni Riani. Gusto na naman ni Aris ang pupunta kina Ambar. Oo nga. Kaya pagbigyan na lang natin. Baka tatakas na naman kung hindi maibigay ang gusto niya. Naku naman ang batang yon, madam. Gusto niya, may bigay lahat ang kahilingan niya. Laki sa layaw talaga. Pasawa. Oo. Tama na, Ador. Tawagan ko si Riani. Baka wala na naman sila sa bahay nila. Kung wala si Rihanna sa parke siguro ang gusto ni Aris na pupuntahan, madam. Kung pupunta naman tayo sa parke, kailangang maipaalam kay Iga doon. Oo naman, madam. Ay, sige po. Ihanda ako ng sasakyan. Dito muna kayo. Hey, madam. Ay, mabuti na lang. At medyo nakakalimutan na yata ni Ador ang tungkol sa buhaya. Sa bagay, wala na siguro yun. Ilang linggo na ang nakalipas. Hindi namamalayan. Maalala ko yung kapwa ko matandang babae. Inabol ng buhaya. Ay naku, baka naman sinakmal na ng buhaya yun. Ay, Diyos na mahabagin at mapagpala. Sana hindi nangyari yun. Mag-istasyon muna tayo dito. Pero, pansamantala, marami akong ituturo sa'yo dito sa loob ng sasakyan, Marlon. Sir? Alam kong matalino ka. Madali mo lang matutunan ang mga nauna kong itinuro sa'yo. Sa totoo lang, kaya mo nang paandarin ang sarili mong sasakyan. Hindi ko rin maintindihan ang mga nangyayari. Parang may pinaghahandaan tayong digmaan, sir. Hindi naman sa ganon. Pero kailangan nakahanda tayo sa posibleng makakasagupan natin na kalaban habang tayo nasa kalawakan. May iba pa tayong pupuntahan, sir? Oo. May gusto kong bisitahin. Pupunta tayo sa isang lugar. Kasi kakaiba ang nakikita at mga itinuturo nyo sa akin. Oo. Alam kong naitanim na sa iyong isipan ang mga yon. Ano sa palagay mo, Marlon? Sir, talagang marami akong hindi maintindihan sa mga pinagsasabi nyo. Hindi niya maalala ang lahat na ginagawa namin ngayon pag nakabalik na kami sa mundo ng tao. Siya nga pala. Ano yung sabi mong hindi mo maintindihan, Marlon? Nahihiwagaan lang ako, sir. Saan na kaya itong kinaroroonan natin? Dito ako nagmula, Marlon. Ano? Wala akong makitang mga tao dito.
Parang pinag-iwanan, sir. Oo. Umalis ang mga nakatira dito dahil sa delikado ang kanilang buhay. Ganon? Hindi natin masasabi kung kailan. Pero anumang oras, pwedeng magugunaw ang mundong ito. Ano, sir? Pero sa pamamagitan ng siyensya, dahil sa makabagong teknolohiya at talino, hindi magugunaw ito at babalik tayo dito, Marlon. Ganon? Oo, Engineer Marlon. At gusto kong kasama kita sa aming pagbabalik dito. Kung nagsasalita ka, parang may mga kasama ka, sir. Oo. May mga kasama ko na babalik dito sa takdang panahon. At kasama ka. Nasaan naman ang mga kasama mo? Marlon, Ganon pala. para huwag kang mag-isip ng kung ano pa man. Sabihin ko. Sabihin ko sa iyo ngayon na posibleng may mangyayaring digmaan sa hinaharap. Ano? Digmaan sa kalawakan. Sino ang mga kalaban? Mga mapagsamantala na wala silang ibang ginagawa kundi sakupin ang kanilang gustong sakupin na teritoryo. Ano? Marlon, tama muna yan. Sige, pupunta tayo sa sentro. May gusto lang akong kumustahin. Nandun pala si Masa. Talagang hindi niya iniwan si Carmina. At alam din ni Ador kung saan matatagpuan sina Aris at Tamar. Nasaan na kaya si Riani? Sabi niya, may bibilhin lang daw siya. Pero bakit hindi pa siya bumabalik dito? Nandun nga pala. Pumunta sa kinaroroonan ni Masa. Kahit na hindi ko kayang laging maghintay sa kanila, ipagpapatuloy ko na lang ang pagbabasa ng pocketbook. Nakakatawa si Aris kapag nakikita niya akong nagbabasa. Paano ba naman kasi? Nakasalamin na nga ako. Parang hirap na hirap pa rin akong magbasa. Madam, gusto na raw ni Aris na umuwi. Ano? Paano naman si Amar? Ayaw pa yatang umalis dito. Ayaw pa talaga niya. Tingnan niyo nga ang galing niyang kumapit sa lugar na ito. Parang hindi napapagod. Ganon talaga kapag mahal mo ang isang lugar. O alala. Pero ayaw na ni Aris. Kaya medyo nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Kaya gusto nang umuwi ni Aris. Ano? Nagkaroon sila ng alitan ni Amar? Oo, madam. Okay. Nako. Andyan na si Riani, madam.
Pasensya na kayo, madam. Hindi na kami sasama sa inyo. Magpapahinga na lang kami dito sa parke. Pero, Riani, wala kayong tutuluyan. Mas mabuti kung ihahatid ko na kayo sa bahay ninyo. Nako, hindi na, madam. Maraming taxi. Wala naman sigurong problema. Sige na, mauna na kayo. Nauna na rin si Ari sa kotse. Oh, sige na nga. Masa! Tawagin mo na si Carmina at aalis na tayo. Si Dahlia lang ang nakikita ko sa kabilang bahay. Wala rin sina Sir Marlon at Sir Artemio. Mula pa kagabi, narinig ko ang ugong ng sasakyang umalis. Ay hindi ko na nakita sina Sir Artemio at Engineer Marlon. Naiintindihan kong umalis sila. Pero, anong sasakyan ang ginamit nila? Akala ko, baka helicopter. May rooftop kasi doon. Andun si Dahlia sa rooftop. Parang naglilinis. Tawagan ko nga siya. Madam, masakit ang pakiramdam ni Aris at ni Ammar. Parang paulit-ulit na gusto niyang balikan si Ammar bago pa tayo umuwi. Talaga? Hindi ko napansin yan Hindi niyo napansin kasi dumiritso na siya sa parking lot. Tinadyakan pa niya ang gulong ng kotse bago siya sumakay. Pero mukhang hindi pa rin nawawala ang bigat ng loob niya. Ay nako, bantayan mo siya ha. Baka bigla na namang lumabas. Dumiritso siya sa kwarto niya, madam. Bantayan mo. Siya ang alagaan mo. At hindi ka pa naman kailangan ng sermo. Opo, madam. Lalabas ako para makita ko kung ilang beses siyang susubok lumabas. Magbabantay na lang ako sa may gate. O sige, mas mabuti nga na nandun ka sa labas. Opo, madam. Sige, madam. Mabuti at nakalimutan na rin ni Adora. Nakalimutan na rin niya yung buhaya. Sana nga, wala na yon. Pero, bakit hindi ko pa rin mabura sa isip ko? Parang nakikita ko pa rin yung buhaya na kumakapit doon sa matandang babae. Ay, Diyos ko. Sino kaya ang kayang magpataboy sa ganyang klaseng nilalang? Nakakatakot kung iisipin lang. Parang palasyo iyon. Hindi ko akalaing may magandang bahagi dito sa lugar na ito. Pero puro bato lang ang nakikita ko. Parang wala ngang pwedeng daanan. Noon, masigla ang lugar na ito, Marlon. Maraming naninirahan. Pero dumating ang panahon na winasak ng isang pirsang hindi inaasahan ng lahat. Nakakakilabot ang mga nangyari. Unti-unting naglaho ang mga naninirahan. Wala nang natirang kahit isang buhay para pumalit sa mga nawala.
Kasi lahat ng ipinanganak o inilwal sa panahong yon ay agad namamatay. Ano? Bakit? Anong kasalanan nila? Wala silang kasalanan. Dahil wala namang dapat sisihin sa pagbabago ng panahon. Naku, nasan na kaya si Aris? Alam ko, ayaw lang sabihin ni Masa na lumabas si Aris. Kasi ang alam niya, bawal lumabas. Ay, sana wala namang masamang mangyari sa kanya. Ay, ano ba to? Ador, ihanda mo ang sasakyan. Puntahan natin si Riane. Sige, Ador. Puntahan natin si Riani. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Pero paano sa Aris, madam? Hindi po natin siya nakikita. Ano? Oo nga naman. Saan kaya nagpunta ang batang yun? Kaano? Ano na po ngayon, madam? Ang mabuti pa, tawagin ko na lang si Riane. Baka sagutin na niya ang tawag ko. Doon natin malalaman kung ano na ang nangyayari sa kanya. Hello? Maraming salamat. At sinagot mo ang tawag ko, Dalia. Ako si Nana Motion, Kayo pala, madam. Halos hindi ko sagutin ng tawag kasi hindi nakasave sa akin ang numero nyo. Nakuha ko lang ang number mo kay Riani. Tumawag ako para itanong kung may oras kang puntahan siya. Tumawag kasi siya kanina na parang hirap na hirap. Tapos bigla na lang hindi nagsasalita. At hindi na rin namin siya nakontak. Ganun ba? Sige, tatawagan ko. Kung hindi siya sumagot, pupuntahan ko na lang sa bahay nila. Sobrang sakit daw ang ulo niya. Bakit kaya? Kaya nga nag-aalala kami. Lalo na si Masa. Gustuin man niyang pumunta pero nasira ang sasakyan nila. At may problema rin kami kay Aris, ang apo ko. Ay, ganun ho ba? O sige, ako nang pupunta para makita ko siya. Wala naman siyang kasama sa bahay na nag-aalaga sa kanya. Kung ganun ang sitwasyon niya, wala pa rin namang alam ang anak niya kasi bata pa masyado. Tama ka. O sige, ikaw na ang bahala. At kung ano man ang kalagayan niya, tawagan mo kami para matulungan natin siya. Opo, madam. O sige, hanggang dito na lang. Bye. Bye, madam. Ay, kawawa naman si Riani kung ganito ang kalagayan niya. Ay, tingnan mo nga naman ang buhay. Kahit gaano kayaman ang tao, kapag nagkasakit, lalo na kung walang kasama, ay walang silbi ang kayamanan. Kasi, hindi mo rin madadala ang pera. Mabuti pa. Puntahan ko na siya para makita kung ano ang kalagayan niya talaga. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lufimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!